I know that nandito ngayon, no? God is always something na gusto ko lang i-emphasize. Dinadala tayo ng Lord together, every week. We give us this opportunity to be together, whether manalayo tayo through online. Pero He has this, he made a point in life sa buhay natin na every week tayo nakikita-kita. There's a reason for that Kasi lahat ng tao nauubusan. Lahat ng tao after 7 days or 6 days of challenges ay nangihina. Diba? May mga pressure. Pero iba ng tao, dumaan ng 6 days, nakalakas. So this formula, these ingredients meron tayo na na-acquire natin during the 6 days. Ito ay pag pinagsama-sama ay nagiging good smell, good offering sa Panginoon. So, kung kayo man ay nalungkot this week, may mga challenges, daanan sa buhay, don't feel bad. Kasi today, it's gonna be a good ingredient in worshiping the Lord. Amen. Alright? So, huwag kayo manghinaan ng loob. Amen? Amen. Hello? Amen. Loud, no? Alright. Sige, I want to pray for you first. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. We know that you are always there with us. You are always there to support us, to bless us, to cover us. Lord, patuloy niyo ang pagyamanin, Panginoon, ang aming experience sa inyo. Patuloy niyo bigyan kami, Panginoon, ng kalakasan, ang lalo namin mapagtagumpayan, Panginoon. At nawa ay aming maialay ang aming dinaanan, aming napagdaanan, aming nadadaanan, aming nararamdaman. Maalay namin sa inyo ito, Panginoon. Mai-offer namin sa inyo upang ito'y maging an aroma of offering sa inyo. Lord, that you may be pleased because it shows that we trust you. Thank you. Thank you for everything. In Jesus' name, amen. Yan. God is good. All the time. And all the time. God is good. Right. Again, it's nice to hear you guys. Hindi ko kayo makita, but it's nice to hear you. And, kung makikita nyo iba ang aking background, kayo ay nasa aming honeymoon room ni Sister Abby. Kasi kami nasa Cavite. Kung makikita nyo sa likod, tinuturo ko na kayo. Sa likod, yan ay portrait, drawing, na isa sa mga fans ni Gia. And bigyan ko lang kayo ng konting explanation kasi daw, family of singers. Wow. No? So, dito si Hadasa, she sings. Yan si Gia, she's also singing. Si Jaira, she's also singing. Abi, singing. Si Ate Sigera. So at least, nakita niyo yung mga singers na hanap ng portrait. Diba? So pag pupunta kayo dito, hindi na kayo mabibigla. Hindi ako sinama, si Sigera sinama. Okay. Hallelujah. I'd like to read this verse sa inyo. So Jeremiah chapter 32 verse 17. Wow. Jeremiah chapter 32 verse 17. Sabi diyan, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Amen. Or sa ibang versions, nothing is too difficult for you. Yes. Amen. Diba? Sino ba dito ang maraming pinagdadaanan na napakahirap talaga sa buhay namin ngayon? Mag-amen na kayo. Ito kayo. Yan. Diba? Lahat tayo may pinagdadaan ng mahirap sa buhay. Diba? Challenges. Sometimes,
Kung meron ka man pinagdadaanan na napakasarap ngayon, pero if you look back, bago dumaan yung sarap na yun, may pinagdaanan mabigat na challenge. May pinagdaanan something na parang difficult, mahirap. Diba? But the Lord said, nothing is Impossible. hard for Him. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Walang mahirap sa Panginoon. Walang mahirap sa anumang sitwasyon na sa tingin mo pinagdadaanan mo. Isipin natin, siguro yung sa Kanya, yung sa tao niya, kayang maligtas, masolve ng Panginoon niya. Pero yung sa problema ko, mahirap, hindi to, mahihirapan ng Lord dito. Di ba? No. When the Bible says, when He said, nothing is too hard for Him, ibig sabihin, walang mahirap sa Kanya. Siya nga naglikha ng langit at lupa eh. Tama? Amen. Siya ang naglikha sa iyo. Di ba? So, what we should have, the character that we should have right now is hindi lang dapat tayo umaasa sa Kanya. Hindi lang dapat tayo yung nag-hope lang, yung parang sana, di ba? Ang meron dapat tayo ay yung pusong nag-e-expect. Nag-e-expect ba kayo sa Panginoon? Yes. Alright, pag sinabi nag-e-expect, sure kayo. Amen. Okay? Pag umaasa o yung word lang na you're hoping, merong sana. Di ba? Pag tayo ay merong sana sa ating mga iniisip, wish, o pagdating sa Panginoon, that means we do not trust God that He can handle it. Okay? Dapat sa atin, meron tayong puso o isip na nag-e-expect. Pag sinabing nag-e-expect is, pag sinabing dalawa. Pag sinabing tatlo. Walang room for baka hindi mangyari, baka hindi. No. We should have that expectant heart sa buhay natin. Kung naman yung pinagdadaanan nyo ngayon, ano man ang challenges niyo sa buhay, balikan ninyo yan and then expect that God will get you through. Amen. Diba? Naniniwala ba kayo? Amen. Naniniwala ba kayo na sana malutas yung problema natin? Amen. Hindi. Sana nga. Hindi nga eh. Walang sama. Dapat tayo, meron tayong 100% expectation sa Panginoon. Amen? Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. So ang challenge is patuloy yan. And then the promise of the Lord, nothing is too hard for Him. Nothing is too hard. Alright? Ang kagandahan dito, pag meron tayong mga syempre, hindi naman tayo parati may kasama, may kausap, na nalalapitan. But thank God there's a church. Thank God there is a telephone. Thank God there is YouTube's, yung mga Instagram na nangungusap ang Lord sa atin through that. Okay? Meron tayong church na natatawagan or may messenger tayo, madaling matawagan, madaling ma-communicate. But the best talaga na pwede natin magawa is this. Tayo ay lumapit sa Panginoon. Dito sa verse na to, sabi sa Psalms 142 verse 1. Psalms 142 verse 1. Sabi, I cry aloud to the Lord. I lift up my voices to the Lord for mercy. I pour out my complaint before Him. Sino ba sa atin ang nagre-reklamo parati sa mga, inirereklamo natin parating asawa natin? Diba? Okay, nireklamo natin yung katrabaho natin. Diba? Alam nyo, with this verse we read, no? Sa Psalms 142:1. It is okay na magreklamo tayo. Sino ba reklamador dito? Yung sitwasyon nagre-reklamo. Wow, honest. Diba? Minsan, di ba, na-relate natin ang pagreklamo is hindi maganda, negative. But the Bible says, I pour out my complaint before Him. Maganda na tayo ay nagre-reklamo.
dapat nagreklamo tayo sa tamang department. Amen. Kaya po ba natin? Amen. Nagre-reklamo tayo sa tamang department. Nagre-reklamo tayo, bisa kasi nagre-reklamo tayo sa Facebook, pinopost pa natin, sinashoutout natin. Di ba? Magre-reklamo ka sa mga bagay na alam mo lang may tutulong sa'yo. Pag tayo nagre-reklamo, magandang magreklamo tayo sa Panginoon. Yun ang tamang department. Sa Kanya tayo lumalapit dahil siya, sabi niya, walang mahirap sa Kanya. Yes. Amen. Amen? Kung meron man tayong dinadaanan, lumapit tayo sa Panginoon, sa Kanya tayo magreklamo. May reklamo ka ba sa asawa mo? May reklamo ka ba sa boss mo? May reklamo ka ba sa buhay mo? May reklamo ka ba sa kalusugan mo? Ang tamang lapitan kapag ikaw ay may reklamo ay kanino? Panginoon. Dahil sa Kanya. Walang hirap. Yan. Amen. Walang mahirap sa Panginoon. Kung meron man tayong challenges, lapit tayo sa Panginoon. Amen. And sa Bible, if you're going to go to the verses, marami mga verses doon na sinasabi na tayo, na ang Diyos ay malakas, na ang Diyos ay handa, ang kanyang tenga ay bukas, ang kanyang kamay ay handang hawakan ka. So the best person, the best place where you can really come and complain ay sa kalangitan sa Panginoong Jesus. Amen. Wow. You know, everybody has struggles. We have struggles sa buhay natin. You know, we have challenges na hinaharap natin. But the best thing here is, even in our situation, minsan kasi magreklamo tayo, pero ang lalapitan mo, you know naman, di ba, ang sistema natin dito ay para bang walang nangyayari, walang pupuntahan, walang mga proper system. But you know what we realize, when we just come to God, magreklamo ka kay Lord, tinutugunan niya. Pero this is the thing, hindi sa oras natin. Amen. Alright? Sometimes we feel like God is not listening, we feel like God is not effective enough to help us because we are too impatient, because we want na mangyaring lahat in our own term. Pero ang totoo niyan, hindi. God will really take care of your problem if we trust Him. Amen. Hindi mo man siya naiintindihan, hindi mo man naiintindihan ang sitwasyon, but ang importante dito, you trust Him. Amen. When you're praying to God, pag nireklamo ka sa Panginoon, you know, you pray to Him na, Lord, hindi ko man naiintindihan ang sitwasyon, hindi ko man kayo naiintindihan personally, pero magtitiwala ako sa inyo. Magtitiwala ako sa ginagawa niyo sa buhay ko. Amen. Amen? So kung meron man tayong reklamo, doon tayo magreklamo sa Panginoon. Doon tayo lumapit sa Kanya. You know, meron ang experience na I have been, marami kasi akong phone number dun sa aking organizer. So I thought I was calling this may inquire ako about sa bank. And then, ang dami ko lang sinabi, and then later on, sasabihin sa akin, ay, sorry po sir, hindi po namin department yan. Di ba? Mali. Useless lahat. Yung effort, yung oras, yung load sa cellphone, naubos. Pero naubos na mali ang aking tinawagan. Sa maling department ako nagreklamo. If you go to the wrong department, you waste a lot of effort. You waste a lot of time. Yeah. Amen. Di ba? So, ang pinakamaganda natin gawin, lumapit tayo, magreklamo tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. Right? Even sa family, look at the verse sabi sa verses, for example, sa mag-asawa, ano yung commandment ng Lord sa mag-asawa? Husband, submit to your Wife. ay. Tuwa-tuwa kayo.
Husband, Love your wife. your wife. Pinagsigawan ka eh. Husband, love your wife. Tapos sabi sa wife, Submit to your husband. husband with condition. Sabi dyan, husband love your wife, tapos sabi wife submit to your husband. So, kung titignan natin, sino ang nag-utos na ang asawang lalaki ay mahalin ang babae? Si Lord. Si Lord. Sino ang nag-utos na ang babae ay mag-submit sa asawang lalaki? Si Lord. So, kapag ang asawang lalaki ay hindi minamahal ang kanyang asawang babae, ang nangyayari, si babae, sinisingil si lalaki. Correct. Nagre-reklamo siya sa lalaki. Bakit hindi mo ako minamahal? Bakit hindi mo binigay ko ang pangkat sa iyo? Iniwan ko ang lahat para sa iyo. Diba? Ganon din, vice versa din. Kapag yung babae ay hindi nagsasubmit sa lalaki, so si lalaki, nagre-reklamo, sinisingil si Babae. bakit ba hindi ka mag-submit? Yung mga babae dyan, nagsasubmit. Ikaw hindi ka mag-submit sa akin. Di ba? Kaya ano nangyayari? Away. Di ba? Nagkakaroon ng sabong. Okay? Pero tandaan natin, sino ba ang nag-utos? Kung sino ang nag-utos, doon ka lalapit, doon ka magsusumbong. Amen. Amen. Di ba? Kapag ka ba meron nag-violate ng traffic, di ba, at nakita mo at ikaw gusto mong maging good citizen, pag nahuli mo yung sumaway sa traffic, saan mo dadalhin? Sa nanay mo, sa tatay mo? Sa police station. Di ba? Muli sa traffic enforcer sa tamang department. Kahit dali mo sa barangay yan, ang sabihin ng barangay sa'yo, unless na yung barangay nagpatupad doon sa maliit na kalsada ng rules, pag sa highway yan, sa main road yan, dadalhin mo sa MMDA. Ito nga nakakalito sa atin, meron tayong MMDA, meron tayong highway patrol, hindi mo na ako siya masusundo. Diba? Pero ang point na, dadalhin mo sa tamang department para ma-actionan. Amen. Amen. Di ba? Pag nagre-reklamo tayo na meron tayong mga karamdamang nararamdaman sa physical na katawan, nagre-reklamo tayo saan? Sa doktor. Kay Google. Si Google, napakalaki ng information, mali-mali na bibigay sa'yo. Ano ba yung mga, anong sakit yung pag sumasakit ang daliri? Diba, sabihin sa'yo, ay, mayroon kang bone cancer, may joint, yung pala ingrown lang. Yung ingrown, ikinamatay ng tao, hindi dahil sa ingrown talaga, kundi dahil sa nervyos. So, ang maganda, tayo ay lalapit sa tamang department. So, kung naman ang sitwasyon na meron tayo ngayon, we go to the right department, and who is that? God. Why? Because, sabi niya, Walang mahirap sa Kanya. wow, naniniwala ba kayo doon? Yes! Totoo ba sa puso nyo? Amen! Ma'am. But you know, doon sa binasa natin, sabi, walang mahirap sa Kanya. Nothing is too hard for me. Sabi ng Panginoon. But you know that there's another verse in the Bible na it says the same thing. Pero nagbago lang yung punctuation mark ng iba na ang meaning. Sa Genesis chapter 18 verse 14, sabi doon, is anything too hard for God? Yes. Is anything too hard for God? Question mark. Diba? Kanina, nothing is too hard for Him. Ngayon, mayroon bang mahirap sa Kanya? Oo o hindi? Hindi. Na.
So, nasan ba ngayon tayo? Nasan ba ang ating verse, ang word ngayon? Nasan ba ang ating puso ngayon? Sometimes we believe that, yeah, I believe walang meron sa Panginoon. But pag tinamaan tayo ng situation, ng reality, Yes. biglang yung exclamation mark, yung In question. or period, Yeah. tinamaan, toing! Naging question mark. Totoo nga ba na talagang walang mahirap sa Diyos? Bakit itong dinadaanan ko? Bakit nangyari sa akin to? Amen. I know, even me, I'm guilty of this. Na pagka lumakas ang bagyo, yung exclamation mark or yung period ay bigla nagiging question mark. Nakakanasan niyo rin ba ito mga kapatid? Amen. Di ba? Na para bang pagka sa paningin mo ay mahirap, dinadami mo ang Panginoon doon. Di ba? Nadadami natin ang Diyos doon sa limited thinking natin, sa weak thinking natin. The Bible says, nothing is too hard for you. But in this question, is anything too hard for God? Alright? So Genesis chapter 18, verse 9 to 15. Dito nangyari yung conversation between God and Abraham. Kung saan sabi ni Lord kay Abraham, magkakaanak ka. Diba? Are you familiar with the story? Yes. Amen. Yeah. No, sabi dyan, na kinausap si Lord. So, basahin natin yung verse dito. So, verse 10, I'll start with verse 10. Sabi sa Genesis 18, verse 10, then one of them said, I will surely return to you about this time next year. Sabi, and Sarah, your wife, will have a son. Now, sa story na to, ilang taon si Sarah? 90. Nag-asawa na siya, di ba kay Buccicelli? Si Sarah, Geronimo pala. Tatanungin ko sana kung anong pinito ni Abraham, baka Geronimo or Sarah Geronimo. But, sabi doon, siya ay 99 years old age. This is something impossible. But then God said, magkakaanak si Sarah. Di ba? Now, I was thinking, bakit kaya, alam naman natin, I don't know kung lahat kayo aware, na para magkaroon ng anak, anong kailangan? Isang tatay At Isang nanay. at isang nanay. So, ang pinag-uusapan ay paano magkaroon ng anak. Pero ang kinausap lang si Abraham. 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 Hinanap sa verse 9, hinanap si Sarah. Pero, sabi ni Abraham sa verse 9, nandun po siya sa tent. Nasa kwarto po siya. Okay, sige. Ito sabihin ko, next year magkaka-anak kayong lalaki. Okay? Hinanap si Sarah, pero hindi na tinawag. Siyempre, para mabuo yung plano, para matupad yung plano, ang maganda sana, Abraham, ito dito, Sarah, hindi ka dito. Okay, next year, magkaka-anak kayo. Okay? Diba? Kasi kailangan si Sarah sa equation eh. Tama po ba? Amen. Okay. So, kailangan si Sarah sa equation para magkaroon ng anak. Pero, nung pinag-usapan na yung magkakaroon ng anak, hindi tinawag si Sarah. Na-realize niyo ba yun? Yes. Diba? Sa verse 10, tinanong lang kasi si Sarah, ay, nasa kwarto ko. Okay, sige. So, ito lang, no? Next year, magkakaroon siya ng anak. Magkakaroon kayo ng anak na lalaki. Hindi tinawag si Sarah. Alright? Bakit kaya? Bakit? Kasi ito yun. So, verse, patinuloy natin. Ito si Sarah pala, manitis din.
Okay? Habang nag-uusap si Abraham at si God, sabi doon sa verse 10 sa gitna, now Sarah was listening at the entrance to the tent. Ay, nakikinig. Okay? And then sa verse 11, Abraham and Sarah were already very old, and Sarah was past the age of childbearing, sabi doon. Now, sa verse 12, ito, so narinig ni Sarah yung kwentuhan nila na magkakaanak daw siya. Sabi ni Sarah, okay? Sabi ba doon, tumawa siya ng malakas? Nagdadalon. Hindi. Hindi. Palihim. Sabi ba doon na tumawa siya ng may pagkasarcastic? Hindi. Anong sabi? She laughed to? Ibig sabihin, mahina. Diba? Parang dalagang Pilipina. Diba? Tumawa siya ng mahina. Tapos ito pa sabi niya. Okay? After I am worn out, ngayong matanda na ako, laspag na, at Benefit. ang aking asawa na matanda na rin. Hello? Will I now have this pleasure? Matanda na ako. Actually sa ibang verse, I got the NIV. Sa isang verse, sabi ko, matanda na ako. Lalo na ang asawa kong lalaki. Di ba? Aba, pinasa pa yung dahilan kung pati di magkakaanak. Kasi matanda na yung lalaki. Di ba? So, paano kami magkakaanak? Amen? At the age of 99, is it really possible, biologically, physically, possible ba talaga na pwede pa magkaanak si Sarah? No. No. Pagod na yung si Sarah. Imagine, concert dito, concert doon. Ano pa ng problema sila ng nanay niya. Pero, pagod. Matanda na siya. Imposible na. But then God said, you will have a son next year. Ano yung binanas natin kaya yung promise ng Lord? Nothing is too Hard. wow. But then, yet, here is Sarah. Sabi ni Sarah, paano ako magkakaanak? Matanda na nga ako. Tapos ito pang hobby ko. Wala na. Hindi na pwede. Paano? So, nagdamay pa talaga si Sarah. Alright? So, this is what actually, kung babasahin pa nga natin sabi, sa verse 14 na tayo. Is anything too hard for the Lord? Sabi, I will return next year. Magkakaroon ng anak si Sarah. Sabi ni Sarah, sabi pala sa verse 13, kaya tumawa. Di ba? Sabi pa nga sa verse 15, kasi, naglay siya. Hindi ako tumawa. Sinungaling pa. Nagsinungaling. Talagang pagagalitan siya ng Panginoon. Diba? Sabi, bakit tumawa? At sinabi mo, hindi ka magkakaanak, kaya matanda ka na. Di ba? Hindi mo ako tumawa. But the Lord said, yes, you did laugh. Di ba? So, the reason why God did not include Sarah sa usapan is because wala siyang tiwala sa Panginoon. Amen? Amen. Wala siyang tiwala. And because of that, hindi siya sinama. Ano bang gusto niyo mga kapatid? Alam ko lahat tayo, di ba? Kung nasa ng mga kwentuhan, andun tayo. Di ba? Kahapon, andito yung family ni Mr. Abby sa
sa bahay, overnight sila ng Friday night hanggang dito kasi may time si Gia. Siyempre, ang family, matayo rin nagkikita. Sabi nga nila, paano kami nasa Hong Kong din kasi wala kaming physical get together. So the other night, Friday night until today, kahapon, nagkaroon kami ng yung sama-sama. Then natawa ko kasi, siyempre, after kumain, ganyan, kung nasan yung kumpulan, mamaya yung isa susunod. Diba? Tapos, eto na. Salita namin. Diba? Tapos, ano nangyari? Sino? Diba? Tapos mamaya, syempre magkitay lang kasi mainit. Mamaya, in due process, ang mga tao na palipat sa kabila, kung sino may naiwan doon sa kabila, pupunta rin ulit doon. Kasi sumasama ang gusto makinig ko naman yung mga hot topics. Diba? So, gano'n ang nature natin. Kayo ba, gusto nyo ba na kapag si God at ibang mga tao ay nag-uusap ay kayo'y ini-exclude? No. Gusto nyo ba na hindi kayo kasama sa usapan? No. Papayag ba kayo na hindi kayo sinasama sa usapan? Hindi. Pag hindi kayo sinama sa usapan, ibig sabihin hindi ka nakakatulong. Diba? Amen. Kasi hindi na tinawag si Sarah. Kasi alam naman natin, God knows everything. God knows the heart of Sarah. Kaya nga nung may papagalingin si Jesus, ang pinapasok lang niya ay bubuhayin niya yung patay na bata. Ang pinapasok lang niya yung magulang at yung disciples sa bahay. Pinalabas niya yung mga tao. Why? Because hindi gagana ang miracle kapag may mga dudadera at dudadero. Yes. Amen. So, ang sinasama lang ng Lord sa kanyang usapan is what? Yung may tiwala, yung may faith sa Panginoon. Yes. Amen. Amen? Faith, we all know, diba? Faith can move Move mountains. mountains. But lack of faith can build mountains sa buhay. Yeah. Always remember that. Pag tayo nag-uulang sa pananampalataya, tayo ang nagtatayo ng bundok sa harapan natin. Amen? Amen. Magawa po ba natin yun? Yes. Now, sabi kanina that Sarah laughed silently. Yet, sabi ni Lord sa verse 13, why did you laugh, Sarah? Why did you say, magkakaroon pa ba ako ng anak? Kaya tanda-tanda ko na. Bakit mo sinabi yan? Nakakapagtaka. Kasi si Sarah laughed silently. Diba? Actually, mas maganda nga pagtatawa na silently, may konting hangin. Bubukas ang konting day. Diba? Kasi, pag tatawa ka at sinara mo yung bibig mo, pati ilong mo, sa iba lalabas yung iba. Diba? Pero, tumawa ng tahimik si Sarah, pero narinig ng Panginoon. You know, alam niyo po, yung silent lack of faith ay umaalingaw-ngaw, kahit mahina. Ito ay umaalingaw-ngaw ng ingay sa kalangitan. Yeah. Tahimik man kayo ngayon, hindi nyo pinapadama na nakiki-amen ka, amen, pero sa the back of your mind, malabo, imposible. You know, it's like a big banging of bell sa throne of God sa kalangitan. He knows it. Amen? Amen. So don't think na hindi naman malalaman ni Pastor na nag-lose hope na ako. Hindi naman malalaman ng mga kapatiran na nawawalan na ako ng tiwala, na nagdududa na ako. Well, we might not know, but God knows. And because God knows, mali-left out ka sa mga bagong
topics ng Panginoon, Yeah. sa mga miracles na gagawin ng Panginoon. Kaya pag nalilose faith ka, you will not be updated kung ano nangyayari. Do you believe that? Yeah. If you lack faith, hindi ka maging updated sa mga gagawin at kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga pagka ang tao puno-puno ng pananampalataya, I always say this, kanila Brother Alex before, nagmumukha kang mayabang. Kasi you believe it you know it Diba? Nasubukan niyo na bang makapag-usap sa mga taong punong-puno ng faith? Tapos kayo, para nanghihina ang faith nyo, kita nyo, mata-turn off kayo. Ang dating kasi nila, ay yabang naman ito, hindi nyo naiintindihan yung sitwasyon ko, kaya ganyan yun. Oo. Di ba? Minsan, sasabihin mo, inuubo ko, parang feeling ko, parang hindi maganda itong naramdaman ko. Sasabihin mo, kausap mo na talaga pumakapo sa pananampalataya, wala yan sis, healed ka na. Eh ikaw, gusto mo magdrama. Hindi man ako pinamusta. Wala man ako pinasino. Hindi man ako pinanong kung ano nararamdaman ko sa lalangunan. Hindi tayo nakapagandang buko na bahala na sa bibig. Hindi ka lang tinatanong. Diba? Nagbuti na natin mag-duel. Ngayon sa pagkakas kesa kumapit ka because sa promise ng Lord, walang mahirap sa Kanya. Amen. So, ang tanong, kabilang ka ba sa holy chismis ng Lord or hindi? No. Holy chismis? Ano? Kabilang ka. Kung kabilang ka, ibig sabihin naniniwala ka. Yes. Alam nyo, ang problema natin talaga ang sarili natin eh. Kasi minsan ang pinag-uusapan natin si Satan. Well, hindi tayo pumunta ng church para pag-usapan si Satan. Yeah. Attention seeker yan eh. Yeah. Ano yung isang psychological thing, no? Kapag di ba may mga bata papansin yan eh. Di ba? The more mong pansin yan, the more niya iba-magnify or naman yung character or yung ginagawa niya. So pag may bata umiiyak, sila Jaira, sila Hadi, alam nila yan. Lalo na si Hadi at si Jaira, iyakin niya ng mga bibig. Di ba? So, the more mong pansinin yung iyak, the more lalakas ang iyak. Di ba? So, huwag mong pansinin. Pag hindi mo pinansin, mamaya, tatagilid yan. Sabi na, ha? Di ba? So, mag-iisip yan. Paano pa kaya? Maglinis kaya ako ng bahay. O, pag naglinis ng bahay at saka mo pansinin. Then, para malaman nila na, pag umiyak, hindi pinapansin. Pag naglinis ng bahay, pinapansin. Alam, now I know. Diba? So, even the enemy, he wants to be the talk of the town. Because when you talk about it, siya naka-highlight. Yeah. Diba? So, instead of that, you point to yourself and say, kailangan matuwang ko sarili ko na manampalataya sa Panginoon talaga. I will trust the Lord. Kasi si Satan, end of story na yan. He's been defeated. Okay? It's a closed book. Wala na siyang power if you will not allow him. So focus on your faith. Amen. Focus on believing that nothing is impossible. Nothing is too hard for God. Amen. I will not be like Sarah na tuwing may sasabihin ng Panginoon, sasabihin ng kaaway sa atin or ng experience natin sa buhay, malabo na yan. Malabo na yan. Hindi na mangyayari yan. Hindi na gagaling yan. Hindi na ma-restore yan. Hindi na gagaling. And then our mind will be, oh man. And then meron namang, because you go to church, meron namang lalapit. May madidinig ka na, hindi, kaya ng Lord yan. Hindi, magagaling ng Lord yan. Di ba? No, yun ang tuturuan mo. Tuturuan mo sarili mo na hindi. Nothing is too hard for God. Amen. Nothing is too hard for God. Amen? Now remember, when you say nothing is too hard for God, that means you're trusting Him. And when you're trusting Him,
walang kinalaman ito sa time frame na gusto natin. Kaya sabi ko kanina, sometimes we feel like parang hindi naman gagana, hindi naman mangyayari because we try to pull God in our own time frame. Amen? We try to pull God in our own image. You know, ang problema kasi sa atin, God wants us to serve Him. Okay? We are created in God's image. Tama? Pero, ang ginagawa natin, we pull God and we make our own image of God and then we try to serve that own image that we have. Naintindihan po ba natin? Yes. Alright? So, kaya minsan parang feeling mo, hindi naman totoo, o parang wala namang Diyos, o parang hindi ko kakayanin. Kasi tayo ang nag-create ng image natin about God. Amen. That's wrong. Amen. What we should do is, we serve God, the God who has created us according to His Amen. image. Don't serve the God that you have created in your own mind. Alright? That's why when you say trusting is just letting go. You know, sino na na-operahan dito? Na-operahan. Yung sa katawan. Ay, ko pa kita. Pakitaas sa akin. Minor. Dami na. Marami na na-operahan. Sabi, tumatanda na talaga tayong lahat. Ako, na-operahan na ako. Nagkaroon ako ng talo-talo or lose-lose. No? So, nung operahan ako, tinanong pa ako ano pong gusto ninyo. Gusto niyo po yung general anesthesia o yung kalahati lang. Hindi ko alam ang tawag doon. So yung kalahati lang, isabihin gising ka, pero hindi mararamdaman ng katawan mo from waist below. Eh dahil ako matapang sa dugo, matapang sa mga matatalas na bagay, sabi ko, patulugin niyo na lang po ako. So, mas pinili ko. Now imagine this. During that time, what can you do? All you can do is you trust the doctors. Tama? Amen. Yeah. Kasi kung hindi ka magtitiwala sa doktor, habang nag-o-opera siya, gising ka, sabi ko lang tuturo. Huwag siya, ano pa? So what can you do? Binigay mo ang lahat-lahat, nagtiwala ka. Di ba? Dahil sa anesthesia, akala mo 1 minute lang yung tulog mo, pero 2 hours pala. Di ba? Kaya, natapos ang lahat, naayos ang lahat. Ganon din sa Panginoon. When you trust God, ibig sabihin, you allow Him. You don't get to decide. You don't get to suggest. Okay? But you just trust Him. Kaya nasabi ng Lord, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Amen? So, when we say, Lord, I trust you, Lord, walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. So, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, Lord, I just give it to you. I know you can handle it. Amen. It may take 1 year, it may take 10 years, it may take 20 years, but this is what I know. Walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Amen? Amen. So, what we can do is always remind ourselves, teach ourselves, Lord, I want to believe na walang mahirap para sa iyo. Walang mahirap para sa iyo. Diba? Kalabitin mo yung katabi mo at sabihin mo, walang mahirap sa ating Diyos. Walang mahirap sa ating Diyos. Kalabitin mo ang sarili mo at sabihin mo, walang mahirap sa ating Diyos. Mat humina pagdating sa inyo. Sabihin nyo sa sarili nyo, nung sa iba, ako'y walang mahirap sa Diyos. Ang pag sa sarili mo na dapat sa sarili
sabihin nyo, walang mahirap sa aking Diyos. Walang mahirap sa aking Diyos. Baka tinitingin ka pa sa katabi mo, ha? Sarili ko dapat. Walang mahirap sa aking Diyos. Parang sarili mo, di ba? Kasi lahat tayo may kanya-kanyang battle. Alright? At honestly, wala ka namang maitutulong sa battle ng katabi mo. Okay? Kasi kahit anong sabihin mo, kung hindi naman gagawin ng tao, hindi naman mangyayari. Tama? What we can do is pray for that person and just give an encouragement. Just be there. Pero to change, to force what that person will do, it's beyond your control. So, ang maganda para makatulong tayo sa ating mga kaibigan, katabi, kapamilya, kapuso, at kastarkada, ay turuan natin ang sarili natin na maniwala na wala ang imposible sa Diyos. Sapagkat pag nakita ng mga katabi mo na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ikaw ay naniniwala na walang mahirap sa ating Diyos, sila madadamag na rin. Amen. Amen? Sila ay may encourage na din. Alright? You know, we have a lot of stimulus here as well as the Philippines. And, you know, and not to go into details, but we have really seen that just choose to believe that walang mahirap sa Diyos. Alam nyo, makikita nyo na lang yung pagkilos ng God. Makikita nyo na lang na things are getting into place. Alright? And again, I don't know if okay lang, just a little testimony. You know naman yung journey namin dito. And God is good because, you know naman yung dinadaanan niya, it's parang imposible, it's hard. Imagine a waiting time of 3 years of doing our own stuff lang sa kanyang career. But then, you know, sa isang iglang, suddenly, here we are. And God is good because yung favor ng Lord ay nakikita at naranasan din ni Gia sa station kung nasan siya ngayon. And we couldn't believe it in a sense na grabe. Before, we were just doing our stuff and hoping na magkaroon ng gato, may mag-recognize sa iyo na network, na station. But then here it is now. And I don't know if you are updated sa Facebook ni Gia, you can see doon naman yung mga nagiging ganap ni Gia. Na-update pa kayo mga kapatid? Yes! Okay, kasi nakita na post, di ba? You see, God is really good. Kasi talagang the president of the station himself is really telling Gia to do stuff. Kumbaga siya ang pinili maging correspondent sa mga programs, etc. And it's something, you know, if you will kwento kasi sa inyo yung buong experience, talagang nakakamangha itong nangyayari at the present. Amen. But yung process before that is really hard. Yeah. It's really hard. I mean, alam natin, si Gia kasi hindi siya nagpunta ng university, nag-stop siya lang after 1 semester sa Hong Kong. And during the waiting time, because she communes with God. She commutes with God and we know naman na she knows ang kanilang agreement ni Lord. Of course, dito we have some families and friends are like, ang tagal na, Gile. I think, ano ka na lang muna, gawin mo muna to, gawin mo muna yan, punta ka na lang muna dito, etc. Yung talagang mga mapapadalawang isip ka na, why not, ganun na nga lang. It talagang struggle for her. And then, of course, may mga family, may relatives din kami na hindi, dapat ituloy mo yung school mo and during that time, hindi naman ganun padali financially and yung August na, you know, but after that, in lowest moment, yung parang doon sa lowest moment, and then
here it is. They called, they want to sign contract, etc. And you know na the history. And talaga for her, one thing that has always reminded her, although may struggle, may mga down moments, pero what we always do lang is remind each other, strengthen each other. And you know, kaya meaning ko itong verse na to is, mahirap ang dinaanan namin, physically, siya particularly. Pero sa Panginoon talaga walang mahirap. Amen. Kasi lahat ng bagay, we always do pa kanina nga, last night we were talking, sabi ko, naalala mo Gino, nung, kasi kahapon wala ng internet, kaya nakabahan ko, baka today walang internet. So, yesterday wala ng internet, sabi ko, naalala mo nun, nung nag-live, ano ka pa lang, pagka bubus, hindi na kaya ng internet natin, yung internet. So we have to go back all the way from Cavite Gentry, going back to Binyan, para lang mas malakas ang signal, diba, for that particular hour lang. But now, here you are, yung ginagawa ng Lord sa'yo. Pag titignan mo talaga, parang hirap, parang, ay, kailan pa ba itong ginagawa, kailan pa tayo makakakit dito, kailan pa tayo but now, you look at it, you say, and look back, wow, God is good. Talagang ito nang silisin, no? A few weeks ago, kami rin ay medyo nag-shake because yung bunsong sister ni Sister Abby, na-confine siya ng ilang araw, I forgot what's that fever, parang typhoid fever. So talaga nakapanghina, nag-vomit siya and everything. At the same time, yung pangalan niyang anak nasa emergency, nagkasakit din, nagkalagnat din, and then yung bunso niya ding anak, yung kanyang family talagang inatake ng mga karamdaman. As in, karamdaman na hindi lang yung pangato ng solusyon, as in, nasa hospital silang mag-anak. What's hurting her pa is, namihina na nga siya physically, vomiting, and everything. Tapos hindi niya pa alam kung ano nangyayari sa kanyang anak, dalawang anak na nasa emergency room. So talagang bang very struggle, and we were nasa QC kami that time, sila nasabi niya, we couldn't do anything. What we did lang is just like encourage her and then pray. And nung nag-pray kami ni Sister Abby, when she prayed, iba kasi yung you pray and then you're still carrying it. Diba? When you're still carrying it, it means you have not totally surrendered it to God. Yeah. Amen? So, we gave it to Him, we gave it to God, and then, yesterday, kasama namin sila. Nung nakita-kita kami, I was like thinking and saying to myself, sabi ko, Sir Abby, imagine mo, no? During that time, parang end of the world sa kanila. And even for us, syempre kapatid ni Sir Abby yun. It was end of the world. But now, ang saya-saya, parang walang nangyari. Ibig sabihin, mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin, lilipas din yan. Ano mang struggle na pinagdadaanan natin, lilipas din yan. Kasi ang totoo, tayo nasa kamay ng Panginoon. Amen. Sabi ng sa Bible, no one can snatch you away from my hands. Why? Because nothing is too hard for God. Malaki man ang problema mo sa tingin mo, walang mahirap sa Panginoon. And always remember this, that our faith can move a mountain, Amen. but lack of faith builds that mountain in front of you. Amen. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, that is good. I just want to encourage you na sa buhay mo ngayon that walang mahirap sa Diyos natin. Amen. Alright? Amen. Yun lang po. And continue to pray for us here. Continue to continue to pray for us, and I pray na makita-kita tayo ulit. Amen? Gusto niyo po ba ako makita ulit? Yes! Okay. Yun po. God bless po, and from the Philippines, kasama si Aisha Sigera, God bless you po. And I'll just pray for you again. Let's bow our heads and close our eyes. Panginoon,
We thank you for your word. Thank you for reminding us that nothing is too hard for you. Amen. Teach us to trust you. Teach us to give everything to you. Amen. Remind us to not be like Sarah, Mm. to doubt, Amen. to love silently, Yes, Lord. to not believe your promises. I know, Lord, that you want us blessed. Yes. That you want us, Lord. You are happy when we are blessed. Amen. So, Lord, habang kami ay dumadaan sa mga challenges sa buhay, remind us to learn what we can learn. Remind us to help who we can help. And then remind us, Lord, to just trust you. Amen. Maraming salamat. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor. God bless po. God bless